Akala ng marami para magkaroon ng property, bibili. Puro bili lang. Hindi po ganun lang. Pwede kang magkaroon ng property kahit hindi through pagbili. Tapos may isa pang mas masakit. Yung property mo na, pero mapupunta pa sa iba nang hindi mo alam. Hello mga ka-Conchava, this is Miss Natalie Concha of VS Concha Realty. Ano-ano nga ba ang 7 legal ways para magkaroon ka ng property? Kung minsan may consent at kung minsan ay walang consent. Una, private grant. Ito yung alam natin. Yung may sale, donation, deed, pero hindi ito yung only way para maging owner ka ng isang property. Second, may public grant. Pwede kang bigyan ng gobyerno ng lupa through patents or awards. Hindi lahat ng titled land galing sa private transaction. Pangatlo, involuntary grant. Ito yung delikado. Ito yung mga foreclosure, judicial sale. Ibig sabihin, kahit ayaw mo, pwedeng mawala ang lupa mo at mapunta sa iba. Pang-apat, inheritance. Automatic na papasa sa heirs kapag may namatay. Kaya, napaka-importante ng tamang settlement. Pang-lima, reclamation. Yes, pwede magkaroon ng bagong lupa na literal na ginawa mula sa tubig, pero kailangan ng government approval. Pang-anim, accretion. Kapag ang lupa mo lumalapad dahil sa natural soil deposit ng ilog, automatic dagdag lupa mo yan kung ikaw ang riparian owner. Pang-pito, adverse possession. Ito ang pinaka nakakatakot. Kung may taong umuokupa sa lupa mo ng hayagan, yung tuloy-tuloy, matagal, pwede ka nilang maunahan sa pagpapatitulo. Oo, legal po yan at nangyayari po yan talaga. Kung ayaw mong masama sa mga taong nawalan ng lupa dahil sa kakulangan ng knowledge, please follow